Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol kay Lo Kwon, isang refugee sa Hong Kong na lumalaban ng underground fight para mabuhay, ngunit niloko siya ng makapangyarihang boss ng triad. Ang pelikulang ito ay ang Hong Kong action film na ipinalabas 2024 na pinamagatang Twilight of the Warriors, Walled In. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Noong 20th century sa Hong Kong, may isang lugar na tinatawag na Kowloon Walled City, lugar na walang sinusunod na batas at pinamumugaran ng mga kriminal at pinag-aagawang teritoryo ng mga gang. Ang gang ng nagngangalang Louis Chentong ang pinakamalakas sa lahat sa tulong ni Jim Chan ang kanyang kanang kamay. Nang dumating si Cyclone sa Walled City, lahat ng kaaway nila nagsama-sama para labanan ito na nauwi sa pagkakamatay ni Jin na nagbigay katapusan sa mga pag-aaway-away. Sa kasalukuyan sa labas ng Walled City, may makapangyarihang triad na pinamumunuan ng nagngangalang Mr. Big, at nagsasagawan ng underground fight sa loob mismo ng kanyang club. Napahanga si Mr. Big sa bagong fighter na si Chan Lo Kwon sa husay nito sa pakikipaglaban matapos pabagsakin ng baguhan ang kanilang pambato. Nang matapos ang laban, balak kunin ni Mr. Big si Lo Kwon para magtrabaho sa kanyang, ngunit tumanggi itong maugnay sa triad. Ang gusto lang ni Lo Kwon makuha ang napanalunan para bumili ng ID upang maging citizen. Inalok ito ni Mr. Big na siya na ang mag-aayos kapalit ng napanalunan niyang pera sa loob ng 2 linggo. Si Lo Kwon, isang ilegal na migrante sa Hong Kong na tinataguan lang ang mga otoridad upang mabuhay ng malaya. Wala siyang ibang hangad kundi makakuha ng kaukulang papel, ngunit nang dumating ang araw na makukuha ang hinahangad na ID, niloko lang pala siya ni Mr. Big at ayaw nang isauli ang kanyang perang ibinayad. Gusto mang mabawi ni Lo Kwon ang pinaghirapan niya, ngunit ayaw itong ibalik dahilan ng kinuha na lang nito ang isang bag sa imbakan ng pera. Hinabol siya ng mga tauhan ni Mr. Big na pinamumunuan ni King, pero mabilis ito gumalaw. Sumakay na siya sa napadaang bus at inakalang ligtas, ngunit nahabol siya roon at pilit na binabawi ang bag sa kanya. Pero nakatakas si Lo Kwon patungo sa lugar na tinatawag na Walled City na hindi teritoryo ng gang ni Mr. Big. Dumating si Shin, ang kanang kamay ng namamahala sa lugar, at nalamang may nakapasok na tagalabas. Sinundan niya ito kung saan kasalukuyang naliligaw si Lo Kwon sa napakalawak na lugar, ngunit nang buksan ang bag, nalaman niyang hindi pala pera ang nakuha kundi naglalaman ng droga. May nakita siyang gumagamit doon at balak niya na lang itong ibenta sa pinagbilhan nila upang gawing pera, subalit nang puntahan na pagkamalan siyang magnanakaw at pinagtulungan siya doon, pero ang hindi nila alam, bihasa siya sa pakikipaglaban. Paglabas niya doon, nakasalubong nito si Shin na sinubukan siyang sagasaan. Mabilis lang nakaiwas si Lo Kwon, ngunit nahirapan ito sa galing niya makipaglaban, kaya napilitan na siyang tumakas, pero masyado itong mabilis. Dumating din ang iba pa, kaya naghanap na ito ng matatakasan at napunta sa isang barbershop. Balak niyang gawing bihag ang tagagupit sa shop, pero ang hindi nito alam, bihasa din pala ito sa pakikipaglaban dahil ito ang nagpapatakbo ng buong Walled City na si Cyclone. Nabalian si Lo Kwon sa lakas ng boss, pero mabait siya at binalaan lang itong wag nang gumawa ng gulo, saka pinakawalan dala ang kanyang bag. Tumalon agad si Lo Kwon upang makatakas, ngunit wala din itong mapupuntahan dahil kahit roon may umiikot na mga otoridad para sa mga ilegal na migrante. Kahit mukhang napakadelikado ang lugar, matulungin pa rin ang mga naninirahan roon. Gusto lang gawing pera ni Lo Kwon ang nakuha, ngunit nung malaman ninakaw niya ito kay Mr. Big, binalaan siya para sa kanyang buhay. Nang malaman ding wala itong matitirhan at wala ng pamilya, tinulungan siya ng gang boss. Ibinalik ni Cyclone kay Mr. Big ang kinuhang bag at binayaran ng danyos. Matagal nang magkaaway ang dalawang boss, pero walang plano si Cyclone kundi ang kapayapaan. Sa ngayon, si Lo Kwon ipinagamot ang sugat sa tagagamot ng grupo na si AV. Matapos nito, dumating doon si Shin upang ipaalam sa kanya na may pagkakautang na ito sa kanila at binigyan siya ng trabahong mapapasukan. Magmula noon, nagdoble kayod si Lo Kwon habang natutulog lang sa tabi-tabi para makaipon ng perang pambili ng ID niya upang mabuhay ng malaya. Isang gabi nakita siya ni Cyclone sa tabi at inanyayahan itong kumain sa restaurant. Tumanggi si Lo Kwon dahil hindi niya kayang bumili, pero inilibre ito ni Cyclone, kaya sumama na si Lo Kwon na tila ngayon lang nakakain ng masarap. Nakaramdam ng awa si Cyclone sa kanya na natutulog lang ito sa tabi-tabi.
Binigyan niya si Lo Kwon ng pwestong maayos na matutulugan sa restaurant na walang anong kapalit at naging mabait din sa kanya ang mga kasamahan ng gang boss. Nakatulog na ng maayos si Lo Kwon habang patuloy na nagsisikap, napansin niya ang ina ng batang nakilala na sinasaktan ng kinakasama para sa droga. Gusto mang tumulong ni Lo Kwon pero hindi siya pwedeng makialam hanggang sa natagpuan na lang nila ang ina ng bata nang wala na buhay matapos patayin ang pinakasama. Agad niya itong tinulungan na maibaba ngunit huli na ang lahat at pinasalamatan siya ni Cyclone sa kabutihang ipinakita. Lahat sila nakita kung paano sinasaktan ito ng kinakasamang lalaki ngunit walang batas sa kanilang lugar na nagbibigay parusa. Ganun pa man, nagplano si Lo Kwon na bigyang hustisya ang pagkamatay sa pagbabalat kayo pero hindi lang pala siya ang may balak kundi may iba pang dumating at pinagtulungan nila ito. Nagsama-sama si Lo Kwon, Shin, AV at 12th Master ang pinakamagaling na fighter ng isa din sa boss ng ibang gang na nagngangalang Tiger at doon na nagkalapit ang loob ng apat. Nalaman din ni Cyclone ang ginawa ni Lo Kwon na ikinatuwa nito sa pagbibigay hustisya sa nangangailangan, ngunit isang pagbabago sa gobyerno ang paparating kung saan nanganganib na tanggalin ang buong Walled City. May malubha din palang sakit si Cyclone na itinatago niya lang sa lahat bukod kay AV na nakakaalam. Si Cyclone ay pinagkakatiwalaan ng mataas na ranggo ng Triad at nagmamay-ari ng malalaking porsyento ng paupahan sa loob ng Walled City na si Dick Chow. Wala itong ibang hangad kundi ang maipaghiganti ang pagpatay sa kanyang mag-ina, sa alam niyang nabubuhay pang anak ni Jin noon. Pag-uwi ni Cyclone nagdesisyon na si Lo Kwon na mananatili na sa Walled City kasama nito, dahil wala naman siyang ibang uuwian at si Cyclone lang ang tanging tao na nagbigay sa kanya ng matatawag na tahanan. Pinaupo ito ni Cyclone upang kanyang maahitan, ngunit nang gagawin na niya bigla itong may naalala sa nakaraan kay Lo Kwon na kahalintulad. Si Dick Chow nakatanggap ng tawag na nakilala na kung sino ang anak ni Jim na matagal na nitong pinaghahanap. Habang patungo ang grupo sa hapunan ng mga big boss nagtataka si Lo Kwon kung bakit siya kasama. Itinuturing na siyang parte ni Cyclone sa grupo at makilala ang mga kasamahan niyang naging katuwang noon sa pakikipaglaban sa Walled City. Ang istorya noon sa likod ng napabagsak nilang naghahari sa Walled City, mayroon itong tauhan na walang awang pumapatay na nagngangalang Jim Chan. Upang matalo si Cyclone dinukot nila si Dick Chow at pinatay ang kanyang pamilya, siya din ang dahilan ng pagkabulag ni Tiger at nang magpatuloy ang laban nila Cyclone na patay nito si Jim. Sa isang restaurant, nagkita si Cyclone, Dick Chow at Tiger para magsalo-salo. Dumating din ang mga tauhan upang suluhan sila pero sa labas lang ito nakaupo lahat kung saan hindi pa din mawala sa isip ni Cyclone na minsan niyang naging kaibigan si Jin bago ang labanan. Nakikita niya kasi na may kahalintulad si Lo Kwon sa dating kaibigan na siya din ang pumatay. Wala siyang magawa kundi gawin iyon upang matapos na ang lahat at nagkasundo na pag namatay ito si Cyclone ang bahala sa pamilya niya. Nagtakip na lang ang dalawa ng mata upang hindi makita ang isa't isa. Doon na napatay ni Cyclone si Jim at itinakas ang pamilya ng kaibigan palayo sa lugar. Maya-maya pa nang pauwi na si Tiger na sobrang lasing, binanggit nito na nagngangalang Lo Kwon ang hinahanap nilang anak ni Jim at nang marinig ni 12th agaran niyang pinaalam kay Shin na inakalang lasing lang ngunit tama ang hinala ni Cyclone kay Lo Kwon. Sa isang restaurant, nakita ni Mr. Big si Dick Chow at nakipagnegosasyon na makuha ang kontrol sa Walled City. Hindi pumayag si Dick Chow dahil itinuturing niyang kapatid si Cyclone ngunit pinalabas ni Mr. Big matagal nang itinatago ng itinuring niyang kapatid ang anak sa pumatay sa kanyang mag-ina. Naalala ni Cyclone ang nakaraan na may ipinangako siya kay Jim, agad ipinataka si Lo Kwon sa mga tauhan na ipinagtataka nito kung anong nangyayari. Sinabi sa kanya ang katotohanan at para din ito sa kanyang kaligtasan pero ayaw umalis ni Lo Kwon. Inamin ni Cyclone na siya ang pumatay sa kanyang ama. Ngunit walang pakialam si Lo Kwon sa nakaraan dahil ito lang ang taong sumagip sa kanya nung nangangailangan siya ng tulong. Pero sa pilitan itong pinaalis ni Cyclone dahil para din ito sa kanyang kaligtasan, ngunit biglang dumating si Dick Chow at Tiger na galit nang makita siya. Nagalit din ito kay Cyclone sa hindi pagsasabi sa matagal na nilang hinahanap at agarang ipinatapos si Lo Kwon sa mga tauhan habang hindi umiinit si Cyclone. Nilabanan ni Lo Kwon ang mga ito at ipinakita ang husay niya sa pakikipaglaban sa kabila ng dami nila. Doon na nagsimulang umatake si Dick Chow, gusto mang tulungan ni Shin ang kaibigan pinigilan ito ng kanilang boss. Patuloy na lumalaban si Lo Kwon at nagawa nitong madaig si Dick Chow, subalit pinigilan siya ni Cyclone sa binabalak at pinaalis na doon pero hindi pumayag si Dick Chow.
sinubukan siyang pigilan ng kaibigan ngunit nasaksak nito si Lo Kuan dahilan ng tumulong na ang mga kaibigan niya para ipagtanggol ito. Doon na din pinutol ni Cyclone ang samahan nila at pinili ang kaligtasan ni Lo Kuan. Matapos ang bigong paghihiganti ni Dick Chow, lumapit ito kay Mr. Big para makipagsundo kapalit ng buhay ni Lo Kuan na maaari na niyang makuha ang kontrol sa Walled City pag nagawa. Sa ngayon masama pa din ang kalagayan ni Lo Kuan, lalo ding lumalala ang kondisyon ni Cyclone ngunit ayaw pa din itong pumunta sa ospital. Kalaunan, dumating na sa Walled City ang pangkat ni Mr. Big. Nang malaman ito ng lahat ipinatakas niya agad si Lo Kuan at piniling harapin sila mag-isa pero sumunod si Shin upang tulungan ang boss. Nagharap si Cyclone at Mr. Big na may dalang kasulatan mula kay Dick Chow na siya na ang may hawak sa lugar. Kasalukuyan naman ngayong itinatakas ni AV si Lo Kuan na walang malay ngunit nahanap ito roon at pilit pinipigilan ang mga kaaway. Nang malaman ni Cyclone ang nangyari pinigilan niya din ang tauhan ni Mr. Big na makalabas at hinarap ito sa laban, ngunit masyado itong malakas na nagawa siyang mapatalsik. Pilit ding pinipigilan ni Shen ang iba pa na makalapit subalit dumating si King sa lugar kung saan naputol ang mga daliri niya, naabutan din ni Mr. Big si AV buti na lang sumunod si Cyclone at silang dalawa ang nagharap. Ngunit nasundan ni King si AV, sinubukan niya itong pigilan pero mayroon itong kakaibang kakayahan na hindi tinatablan ng kahit ano, habang nakaharap pa din ng kanilang boss si Mr. Big sa isang laban. Lumalaban pa din si Shin sa kabila ng nangyari sa kanya at dumating din si 12 upang tumulong sa kanila subalit wala rin siyang nagawa, buti na lang tinulungan si Cyclone ng tauhan kaya nailigtas niya ang mga kasamahan subalit napatay ang tauhan. Nagkaharap ulit si Cyclone at Mr. Big sa laban, ngunit ibigay na ang katawan niya sa sakit kaya isinakripisyo na nito ang sarili upang maitakas nila si Lo Kuan sa kabila ng pagtanggi ng mga kasama para mailabas si Lo Kuan at pinigilan ang mga tauhan ni Mr. Big na makadaan. Sa pagkamatay ni Cyclone si Mr. Big na ang may pagkakataon na pumalit sa pagkukontrol sa buong Walled City, hindi pumayag si Dick Chow dahil hindi nila napatay si Lo Kuan ngunit sa pilitan itong kinuha sa kanya at ginawang bihag upang makuha ang kontrol sa kanyang mga pagmamay-ari sa lugar. Masyado namang gahaman ang kanang kamay ni Mr. Big na si King sa kapangyarihan at isinagawa ang pagkontrol sa lahat maging ang kanyang Boston Rider na niya din para maagaw ang lahat. 3 buwan ang lumipas magaling na si Lo Kuan na nasa refugee camp, dahil sa mga nalaman niya sa pagkakakilanlan ng magulang na nagmula pala talaga sa Hong Kong, nabigyan ito ng kaukulang papel at malaya na ngayon. Matapos nito pinuntahan niya si Tiger upang hanapin ang mga kaibigan, ngunit napatay daw ang mga ito ng dahil sa kanya pero hindi naniniwala si Lo Kuan at ipinaiintindi na kung sa kanya nangyari maging si 12 ganun din ang gagawin. Itinuro na ni Tiger kung nasaan sila ngayon naninirahan na may iniinda pa din ng tama sa huling pakikipaglaban. Nang makita siya nila lumakas ang kampiyansa ng mga ito sa kanilang sarili at nagsama-sama ulit ang 4 kagaya ng dati. Kinabukasan maagang nawala si Lo Kuan, ang Walled City ngayon pinapatakbo na ng bagong crime lord na si King at pinakita ang kakayahan niyang hindi tinatablan. Bumalik doon si Lo Kuan para ipaghiganti si Cyclone, pinagtago niya ang lahat sa pagpapakalat ng mensahe sa mga taga roon. Habang abala ang mga ito nagsimulang umatake si Lo Kuan sa grupo ni King na ngayon ay mas malakas na at magaling, subalit may baril ang mga ito buti na lang dumating ang kanyang mga kaibigan upang tulungan siya kagaya ng dati. Sinubukan banggain ni Shin si King subalit nawasak ang motor niya, doon na ito nakaharap ni Lo Kuan sa matinding labanan maging ang mga kasamahan ngunit masyado itong malakas, nagtulungan ang 4 para pabagsakin ito pero wala silang nagawa. Tinalian nila ito upang hindi na makawala ngunit masyado pa din itong malakas at hindi nila kayang 4, balak namang isakripisyo ni Lo Kuan ang sarili pero iniligtas siya ni Shin. Ginamit niya na lang ang patalim subalit kinagat lang ito ng kriminal pero ipinalunok niya ang bubog, ngunit hindi niya pa rin ito kinaya. Nang mapansin nila ang epekto ng sugat na nagmula sa loob, ito ang ginamit nila para matalo si King hanggang sa nagawa nila itong mapabagsak at ipinaubaya na niya kay Shin upang ipaghiganti ang boss. Napalaya din nila si Dick Chow at nagpatuloy ang 4 sa pagbabantay sa Walled City. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli, paalam!